daw ng tatay ng Pilipina na kasama ko sa trabaho na nausog siya ng anak niya. So yun, pinapahiran ng laway. Naging okay na daw. Sabi ko, hindi ako maniwala sa sabi-sabi ha, pero nangyari sa akin. At nangyari din sa tanim ng madam ko. Yung tanim ng madam ko sa balkon, alagang-alaga ko yun. Ako taga-dilig. Tapos ang dami niyang bunga, kumquat yung pangalan ng bunga niya, para siyang kalamansi. Pero yellow yun, maliliit. Para siyang kalamansi yung size niya. Pero para din siyang orange, pero maliliit siya. Yellow lahat. Inusog din niya. Isang umaga daw sabi niya, na naginip daw siya ng masama. Kaya dire-diretso siya sa balkon, doon sa puno na yun na kumquat, kinagat-kagat niya. Sabi, ang ganda pa naman ito, pero dito ko daw ikagat kasi naginip siya ng masama. Ang resulta, ilang araw lang namatay. Nagkalaglag yung mga bunga. Pinagalitan ako ng madam ko noon ha. Tapos, yun, pinapunta niya yung may-ari ng yung mga nursery, ng mga halaman na binibilhan niya, ganun. Kung anong problema, pinacheck. Sabi niya, okay naman, hindi naman masyadong nadiligan na sobrahan ba? Hindi naman, okay naman pagka I think, gano'n ang sabi sa lalaki ha, nandyan yung kasama ko na Pilipina, ako, si madam, at saka yung lalaki. Sabi niya, kasi daw, lagi kayong nagpa-party dito, baka isa sa mga bisita mo, maano yung dila, yung gano'n na sinabi niya, ay napahagak-hak ako ng tawa, kasi sabi ko, yung kasama ko kasi gano'n siya, siya yung nag-usog. Tapos, hila-hila ng kasama ko yung uniform ko. Sabi niya, wag mong sabihin. Uy, wag mong sabihin. Kaya yun, basta natatawa na lang ako. Sabi niya, wag ko daw sabihin sa madam ko na siya pala ang nang-usog. Kasi natama talaga yung sinabi ng lalaki na yung may-ari ng halaman na okay naman, kumpleto sa vitamina. Hindi na sobrahan ng dilig. Maayos yung pagkalaga. Biglang namatay. Oh, nausog daw yan. May mga taong nagsabi niyan, uy, ang ganda, ang daming ganito. Nausog yan. Ay, naniwala din sila ng usog. Kaya tawa-tawa ko sa kasama ko kasi siya talaga ang gumawa. Umamin siya. Grabe yun na. Sayang naman, hindi ko na-itsil. Ang dami kong yaw-yaw. Ay, naku. Magbasa kasi. Hindi ako nagbasa. Concentrate ako sa yaw-yaw ko. Baka makalimutan ko yung iba. Ate, Ginoo. Huwag mo murahin. Harap. Ay, naku. Lumabas tuloy yung tubig sa ilong ko. Nakakatawa. Sabi daw, pag makasalubong makita mo yung taong nakausog, murahin mo siya sa isip mo lang. Ah, ganun ba yun? Murahin lang. Hindi ko alam yun. Mag-itsil ka. Ayan na naman si Itsil. Hindi ko naman naisipan. Ayaw ko nang ibalik. Aray sa pantag na matama. Bakit? Hindi ka naman pandak, hindi ka naman mataba, si Scott. I'm done hanging around. Salamat dyan, si Sikoy. Nag-end ka na. Basta, yaw-yaw lang ako dito. Yaw-yaw ka lang, nag-i-enjoy ako makinig. Kahit ano na lang yung topic ko. Umpisa sa ahas, napunta sa parausog. Nang uusog. Para naman kasi binanggit yung mga tagyawat, yung make-up na naman. Kaya sinabi ko yung dahilan bakit ako mag-make-up. Kasi hindi makinis yung mukha ko. May mga ko, pores, ganun, skin pores. Kaya nga, dahil sa umpisa, nausog ako. So dito naman, pakiramdam ko parang nadoble na naman, parang naulit na naman yung pag-usog ng mga tao sa akin.